Let's go. So, hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo finally my interview experience in US Embassy Manila. So, anong nga bang nangyari? Did I pass? Because there's a lot of you commented on my past videos. How are you? Did you pass your interview, sis? Did you pass? I got a lot of comments. Yeah, so I'm going to answer that in this video. So, I passed my interview in US Embassy Manila. Yeah, it was a big day for me because we've been like through a lot of waiting, and then it's a good feeling na makapasa sa interview. I will share with you my experience so that alam nyo kung anong mga the whole process ba from the very beginning until the end, and I will give you some tips. Without further ado, let's start. So I have my notes here because I'm very forgetful and it's been a week. So my interview was on January 30 last month, January 30, 6:30 a.m. So maaga yung schedule ko kasi I think it's better to do it ng maaga kasi fresh pa yung mga mga consul, yung hindi pa sila stress, kaya yun yung first tip ko sa inyo guys. 6:30 yung schedule ko. Pumunta ako ng 5:30 sa US Embassy Manila. Yung condo ko is across lang ng US Embassy, so malapit lang. So hindi naman kailangan na maaga talaga na pupunta doon. And I just wear like formal clothing, like naka-slacks ako, and then naka-polo, a long sleeve polo, and then naka-sandals, and then I did bring one shoulder bag because I needed to bring my umbrella, the key card of the condo, and then money. That's all I bring. Yung mga gadgets nyo, yung cellphone nyo, yung smartwatches, hindi yun pwede sa loob ng US Embassy. But may mga tao naman sa labas ng embassy na pwede mong pwede mong iwan yung mga cellphone mo. Nandun naman sila doon sa labas waiting for you. You're gonna pay them for like I think 300. That's what yun yung mga narinig ko, pero for me, I will not bring na lang my gadgets. And then yun, marami ng tao guys, and then may nakausap ako na mga K1 visa din, mag-undergo ng K1 visa. Nagdala na ako ng mga documents. So, nag-intay lang ako ng hindi naman matagal. Tapos tinawag na yung mga 6:30. Pumunta kami doon sa my tent before going inside the building. May tent doon na parang screening. Yun yung first step. Pinapalabas sa amin yung DS-160 tsaka yung passport namin. And then, nag-fall in line lang kami doon sa screening. Tapos, nung ako na, tinignan yung DS-160 ko, tapos parang may hinahanap sila doon sa parang list nila, yung pangalan ko. Tapos, pagkahanap nila doon, may sticker na ididikit sa likod ng passport nyo. Ito yun siya guys. Yung ganito. Yun. Ididikit nila yun. Okay, K1, mga barcode, gano'n. B, gano'n. Ang daming guide doon, so you don't have to like worry kung saan ka pupunta kasi there's a lot of guides there na magka-guide sa inyo kung saan na kayo pupunta. Pumasok ako sa door 3, nagpakita lang ako ng stamp, tapos pagkapasok ko doon, yun na yung mga security check, yung pag-scan ng mga gamit nyo, yung mga bags nyo, yung mga dala-dala nyo. After ng scanning, ng security check, ay pumunta na kami doon sa next step, which is pumasok ako doon sa door 2. Tapos pagkapasok ko doon, yung mga guide na K1 visa, like that. Pinakita ko yung DS-160, and then pinaupo kami. Tapos kasi hindi pa daw nag-open yung mga windows, pinahanda muna sa amin yung mga documents na dadalhin namin sa window na aming pupuntahan. So first is pinaready sa amin
Mga originals to guys, so take note. DS-160. Tapos passport. Inipit lang namin yun guys. Hindi naman ano. So yun, ganun lang. Ganun lang yung ginawa ko. DS-160 passport, birth certificate, Senomar, police and NBI clearance, MRV slip, yung resibo na nagbayad kayo sa visa fee. Tapos appointment confirmation. Yun, mga originals yun guys ha. So nung nag-open na yung window, nasa ano ako, nasa window 51. 51 is sa Filipina Consul. Nag-submit lang ako ng mga yung mga hinanda ako ng mga documents. So, andun, tinitignan lang niya yung isa-isa yung mga papel. Tapos, na-good morning talaga ako. Good morning, ma'am. As soon as nasa window ako, guys, you say good morning. You should be like nice to them. Nag-good morning din siya. Tapos, nag-question na siya na, what is your name and your birthday? So, yun, sagot ko. And, who is your petitioner? I said, my fiancé. And, she said, what is your name of your fiancé? Name, give me the name, address, and phone number. So, yun. Dapat i-memorize nyo yun, guys. I really thought na makakalimutan ko talaga. Pero, nasagot ko naman with confidence. Yun. Tignan nyo lang sila. Tapos, dapat isang tanong, isang sagot lang kayo, guys. So, yun. She asked for my divorce decree, yung original talaga. Nag-start na siyang mag-ask na, where and when did you met? So, sabi ko sa dating site noong 2021. How long did you know each other? I said 2 years and 1 month. And she asked, have I been married? I said no. Do I have kids? I said no. Have you traveled USA? I said no. Have you traveled outside the Philippines? I said no. Binalik niya sa akin ang DS-160. Tapos yung passport ko. Dito na tayo sa biometric. Ang window 53 ay isang Jewish na babae. Kasi the way she speaks, ganon. Binigay ko sa kanya yung DS-160 ko. Hindi ko na binigay yung passport kasi hindi naman hinanap. Yung DS-160 lang. Kasi dapat nyo yung iwan doon sa biometric. And then, nag-start na siya na i-scan, ilagay ko daw yung 4 fingers ko sa left tsaka right. Ganon. And then, 2 thumbs. Ganon. Sa scanner. Ding! Tapos, yun na. Tapos sabi niya, okay, you're done? So, sabi ng guide, mag-open daw na window for final interview is 59 to 68. So, as soon as tatawagin na yung pangalan namin at saka kung saang window, diretso na kaagad kami. We're just preparing ourselves. May nakausap ako doon while waiting. Kinakabahan din sila. So, mga kabado talaga kami, guys. But, you just have to be confident. Lalo na sa mga tanong, kailangan mo na masagot with confident yung tanong. Tapos isang sagot lang talaga para hindi na tumaas pa yung usapan ninyo, di ba? So, yung tinawag nung pagka-open na ng mga window, sus, nakita ko na yung mga foreign consul, guys. Yung iba, yung aura nila, yung aura pa lang nakakatakot na yung ganon. Yung parang mai-intimidate ka sa kanila. Yung tinawag yung pangalan ko, Guido Adahar, window 6, Adajar yung pagka-pronounce instead of Adahar, Adajar. So, foreigner. Sabi ko, oh my God, foreigner. Window 63. Pagkadating ko talaga sa window 63, nag-greet talaga ako. Good morning, sir. Yung consul ko is a foreign guy. Para sigurong nasa 30s pa yun. And then, okay naman siya. Hindi naman siya meron ng onti, gano'n. Hindi naman siya sobrang friendly. Ganun, pero okay lang. So, yun, good morning ako. Good morning, sir. And then, he answered back, good morning. Kinuha niya yung passport ko. And then, binigay ko naman. And then, siya, yung parang ganun ba, dapat
yung mga sasabihin ko daw is true, ganon before starting. So nag-start na kami after that. What is my name and my birthday? Yun yung tanong niya. And then nasagot ko, who is my petitioner? Tapos sasagot ko, anong name daw? What is the name of your petitioner? So sinagot ko yung si Eric, ganon. And yun. May notes talaga kasi nga nakakalimutan ko. So when and how did you met? So yun, inulit lang nila yung mga tinanong sa akin ng Filipino Consul. So sabi ko, noong 2021, sa dating site called Filipino Cupid. Tapos tinignan ko talaga siya sa mata, guys. Pak! Ganon. Tignan na lang sila sa mata. Tapos with confidence, ganon. Tapos next question is, how long have you been together? Tapos sabi ko, 2 years and 1 month, sir. And then next question, when was the last time you've been together in person? So, sabi ko noong May 27 of 2023, yun yung second time na pumunta siya ng Philippines, and my last time na nagkita kami. And next question is, how long did he stay here in the Philippines? So, yun, nagkwento ako. First visit is noong April 23 of 2022. 1 month siya nagstay dito, and then second visit is the same. Then the next question was, have you been married? I said no. Is he married? Sabi ko yes, but divorced. Tapos tinignan niya yung divorce decree ni Eric. So tinignan niya talaga, guys. Akala ko may mga follow-up questions pa siya kasi patagal niya tinignan yung divorce decree, yung parang finil pa niya yung parang stamp. Siguro he was making sure na legit yung divorce decree. So do you have kids? I said no. Do you want to have kids? I said yes. He asked, where are you gonna live in the US? And I said, in Pittsburgh, Pennsylvania, sir. And he asked, have you traveled and visit United States? I said, no, I've never visited. And then he asked, have you been outside in the Philippines? I said, no. And then he asked, have you been convicted on a crime? I said, no. Tapos, yung last na tanong niya is, when did you plan to have your wedding? Okay, so itong tanong niya, kasi nga wala pa kaming date ni Eric. Especially to those people to those K1 na wala pa kayong exact date or wala pa kayong wedding plans. Yung sagot ko lang is, kasi nga wala pa din kami exact date. Yung sagot ko lang, we don't have the exact date, but we're gonna do our wedding before my visa expires, and we will do it on a judge. We're gonna have a simple wedding with his 2 aunts who's gonna be our witnesses. But we have our second wedding. We plan to have our second wedding in the Philippines for our family. And then he said, oh, okay. Tapos yun na. Tapos hindi na siya nagtanong, guys. May mga in-input lang siya sa computer. May mga sa documents, nagtingin-tingin lang siya. And then, kinuha niya yung passport ko, nilagay niya sa Ziploc. Then yun, kinuha niya yung pamphlet. Tapos sabi niya, congratulations, welcome to United States of America. You can read this at home. Tapos nag-instruct din siya, you can get your visa within 1 to 2 weeks from now. So yun, guys, ang happy ko talaga. And then I said, thank you so much, sir. Yung gusto ko talagang, yeah, yung parang magtalon-talon ba. But ang dami ng tao, pagkakita ko dun sa gilid ko, oh my god, ang dami ng tao na nakatingin sa akin. Tapos nung on the way na ako sa exit, na may mga narinig ko pa na, oh, good for her, tapos na siya, nakapasa siya. I'm so happy that I finally done with this in this level, in this part sa interview sa US Embassy. You know,
Tapos, ang dami ko pa namang documents, hindi man lang hinanap yung mga, kahit yung mga main na mga documents ni fiancé, hindi hinanap guys. Tapos yung mga photos together, yung mga proof of relationship, hindi na yun hinanap nila. As in, napakadali talaga. I'm so thankful na andun ako sa window na yun. Naglakad talaga ako guys. Yung lakad ko parang papaano na, yung going to run na ba, kasi nga I'm excited to tell Eric the good news and to my family who's waiting sa sa result ng interview ko. So, yay! Finally done, guys, on this part. If some of you want to bring food, something like that, parang hindi naman siya pwede na magdala ko ng foods. Pero kung gusto nyo kumain kayo muna, ganun. Pero ako, hindi na ako kumain, nag-coffee lang ako. Kasi nga, hindi ako nakatulog. Ang hirap matulog the night before my interview. I think nakatulog naman ako ng mga siguro 1 hour or less than 1 hour. Ganun lang. Kaya sobrang haggard ko nung morning na yun nung nagpunta ako ng interview. Ang laki ng eye bags ko. Ay, nako. Tapos light lang yung makeup nyo guys ha. Huwag nyong huwag nyong sobrang on flake, ganon. Yung light lang na makeup, yung simple. Ipapakita ko sa inyo yung outfit ko. So, ganyan ako nung nagpunta ako ng interview, ko. So, simple lang guys. Dapat formal, dapat you look professional. I'm here in Davao right now, so if you watch this video, I already have my visa on hand. Hindi naman siya umabot ng 1 week, I think. Less than 1 week lang siya. Tapos nag-Davao ako kasi dito ko gagawin yung CFO ko. Nakuha ko siya. Here it is! Ito na yun. Tapos, ito yung passport ko. Tapos, yung visa is andito sa yon. Yay! Ito na yung visa, guys. Expiration date is April 18 of 2024. So, dapat makapunta na ako ng US before that. So, tapos yung packet, hindi pwedeng i-open nyo guys ng malaki ha. Wait, I will share with you kung anong ginawa ko. So, hello guys, I'm back. So, ito yung pagkakuha ko sa LBC. Tapos, dun ko na din inopen kasi nga, I need to do my CFO agad-agad. Kinuha ko yung passport ko kasi I need to scan this, my passport and my visa. Dapat i-scan ko siya para sa pag-register sa CFO. And then, so nilabas ko siya. Inopen ko lang naman ito. Okay. Tapos, ganito yung pag i-open siya, ganito yung ganyan. Tapos, andito yung na ganyan yung passport at saka visa inside. Tinulungan ako sa taga-LBC. Tinulungan nila ako na kung in-instruct nila ako ba kung saan dapat butasan. Tapos, sinil nila. They put a tape para masil siya ulit. Kinat ko lang dito gamit yung cutter. Tapos, yun, kinuha ko yung passport ko. I just want to share with you yung ganun. But, another update. So, this is a lot of update, guys. I will do a video, separate video na lang yung mga dinala ko na documents sa interview ko sa US Embassy. Because that will be a long video. I have my visa. I already scheduled an appointment sa CFO. So, tomorrow yun. Tomorrow. So, tomorrow is what? February 8? Because February 7. February 8. Yeah. February 8. Ng 2 p.m. dito sa Davao. Kasi sabi din nila is madali lang daw sa Davao. Sa Manila, ang strict daw, guys. Maliit ka lang ng 1 minute, done. Mag-resched ka na naman siguro, ganun. So, yung mas better choice daw is Cebu and Davao. So, yun. Tip ko lang naman. So, that's all for today's video, everyone. I will update you soon enough sa aking CFO. Tsaka, i-share ko sa inyo yung documents na dala-dala ko during interview.
Tsaka yung documents ko din na dadalhin ko sa CFO. So, bye for now!